po ng Saturday, dinala po si mama sa hospital kasi po hindi na po siya makahinga. So yun, nagpasya po si papa, yung husband niya ay dalhin sa hospital. So pagdala sa hospital, yan agad-agad siyang inoxygen at sabi po ng doktor na tubuhan si mamang. So nag-message agad sa akin yung biyanan ko, yung mga bayaw ko na tubuhan si mamang. Sabi ko wag kayong papayag na patubuhan si mamang kasi maging ano na po yung pasyente. Hindi natin alam mabubuhay ba o hindi. So yon, sa araw na yan ay hinang-hina si mamang. Ano talaga siya? Critical condition talaga siya. So maraming resita, maraming na binigay sa kanya. So ubos talaga yung pira. Kasi last month pa ay nadala na siya sa hospital. Tapos last month ay lahat ng resita hindi po nabili. So yan, bumalik sa hospital. Nang dahil po sa tulong ninyo, ganyan na po ang ni mama ngayon, sitwasyon. Sa lahat ng binigay nyo po ng mga tulong kay mamang for her medication po ay lahat-lahat po ng resita niya po ay nabili ng dahil sa tulong nyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan po ang kalagayan na ni mamang after 5 days na nandun siya sa hospital. Unti-unti na po siyang gumagaling dahil po hindi po nadidili yung gamot na sa kanya. So maraming salamat sa nagbigay ng tulong. Thank you so much sa inyong lahat. Hindi po kayo nagdadalawang isip na magbigay ng tulong kay mother-in-law ko po na naging critical siya noon. So ngayon ay unti-unti na siyang may lakas pero hindi siya makapag lakad ng malayo. Mga lang, isang lang yun, alalayan pa rin siya. So ganyan na po ay sa ngayon ay gitry po namin na kunin yung oxygen. Sabi ko sa kanila, itry nyo kunin yung oxygen kung sakaling iuwi si mamang makalabas ay na siya, masanay. But sabi po ng doktor, mas mainam din yung may oxygen na sarili kasi kapag atakihin si mamang sa kanyang sakit ay mayroon agad-agad na magamit. So hindi po siya agad madala sa hospital. Yan po ang advice ng doktor sa kanila na kailangan ng sariling oxygen. Pero hirap po sa pera. Pero may naiwan na pera po sa tulong ninyo ay ibili po yan ng gamot habang nagpapagaling po siya dun sa bahay. Pero kung pag may sobra naman ay dagdagan na lang po. Kung anong dapat gawin ay walang imposible kang God na makabili talaga ng sariling oxygen. We just trust in God na siya na pong bahala sa lahat. Hindi ko pong mapigilan na umiyak sa ganyang sitwasyon ni mamang. Kasi nung umalis ako, okay po yung kalagayan niya. Kapag mapanood ko po na ganyan si mamang, maiyak talaga ako, guys. Kasi alam niyo po, kapag
nakita ko po yung pag-aalaga niya sa mga anak ko eh. Okay yung mga anak ko sa kamay ni mama. Kasi di naman lahat ng oras nandun yung husband ko kasi hanap din ng pangsuporta din sa mga anak ko. So, sa ngayong sitwasyon na ganyan si mama, payat na payat. Although, naging okay siya, unlike nung na dinala siya sa hospital. Kasi yung mga gamot ay nabili talaga nang dahil sa tulong niyo. But hindi ko mapigilang umiyak sa sitwasyon ni mama ngayon. But anyway, thankful ako dahil sa mga tulong ninyo, sa mga pledges ninyo, ay lahat ng resita ay nabili nila. So, thank you so much sa inyong lahat. God bless you more. God bless you more sa mga taong matulungin sa kanilang kapwa. Ang Diyos na po ang bahala na magsukli sa inyo. Maraming salamat po sa mga nag-support sa sakit na aking asawa at Panginoon ay bahala sa inyo po. At God bless. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless.